Unang-una po sa ating pong tampok na balita ngayon, lumobo na sa higit na 500 ang namatay sa Iran bunsod po ng patuloy na airstrike ng Amerika at Israel. Kabilang po sa pinuntirya ng pambobomba ang broadcasting headquarters sa Tehran, pati ang isang eskwelahan kung saan po higit na 100 sibilyan at mga bata ang namatay. Ayon kay US President Donald Trump, halos 50 opisyal daw po ng Iran ang napatay sa mga airstrike. Gumaganti ho naman ng missile attack ang Iran sa Israel at ilang pang mga bansa sa gitnang silangan. Pati nga po militanteng Hezbollah sa Lebanon ay nadamay na rin sa gera. Binomba na rin po sila ng Israel bilang ganti sa rocket attack na pinakawalan nila matapos nga pong mamatay ang kaalyadong si Iranian Supreme Leader Ali Khamenei. Sa hanay po ng Amerika ay 3 sundalo po ang kumpirmadong namatay habang siyam ang sa Israel. Ayon pa rin po kay Trump, posibleng tumagal pa ng hanggang 4 na linggo o higit ang bakbakan. Pero nanindigan na rin po ang Iran na wala silang balak na makipagnegosasyon. Samantala, kinumpirma ng Department of Migrant Workers sa DMW na isang OFW rin ang nasugatan sa Kuwait. Bukod pa sa nasawing Pinay sa Israel, bunsod pa rin po yan ng pag-atake ng Iran. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nagtatrabaho sa loob ng airport ang Pilipino nang madamay sa pagsabog. Hindi pa naman may uuwi ang labi ng caregiver na si Mary Ann De Vera na nasawi naman sa airstrike sa Israel. Sarado pa ang mga airspace sa Middle East kaya wala pang eroplano na pupwedeng sakyan pa uwi sa Pilipinas. Ayon pa kay Kakdak, Israel at UAE ang pinaka-pinupuntirya ngayon ng Iran. Nangako naman po ang DMW na tutulungan nila ang mga OFW na stranded ng dahil sa gera. Samantala, ang ginagawa natin, Sir Ted, dyan ay may labat tayo at embassy sa Bangkok, which is a transit hub. Hong Kong, Kuala Lumpur, nakaantabay po yung mga labor attachés. Augmentation teams are ready in place. Lilipad po this week to augment and to be stationed in places surrounding the areas na sarado ngayon. Yan nga po ang tinig ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak. kanselado pa rin po ang ilang mga flights patungo pong gitnang silangan dahil po sa patuloy na bakbakan sa rehiyon. Ayon nga po sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kanselado muna ang mga flights ng Philippine Airlines at Cebu Pacific patungo po ng Riyadh, Doha at maging sa Dubai. Gayon din po ang rutang Davao City pa Doha. Nagkasila rin po ng flights pa Dubai, Abu Dhabi at Kuwait ang Emirates, Etihad at Kuwaiti Airlines. Mula ho noong Sabado, umabot na po sa mahigit na 20 flights ang naapektuhan ng gulo sa gitnang silangan dahil sarado pa rin po ang airspace. Sa ilang pong kaugnay na balita, may reports po kagabi na nagkaroon daw po ng limited flights dyan po naman sa Dubai Airport. Yan po ang report. Nagbukas sila pero limitado lang daw po yung mga flights at walang detalye kung saan po mga lugar ang biyahe ng mga eroplano doon sa Dubai. Sa iba pang balita mga kapatid, lusot na sa pagiging sufficient inform ang 2 reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa 4 na reklamo na isinampa sa Kamara laban sa Bise, 3 at 4 na impeachment complaint ang inaprubahan kahapon ng House Committee on Justice. Kabilang sa pinagbasihan ay kung may tamang pirma, may notaryo, inendorso ng mga babatas at kung pasok sa 1-year bar rule. Dahil nga dyan, tatalakayin ngayong araw kung sufficient in substance din ba ang 2 reklamo. Isinantabi naman ng Justice Committee ang unang impeachment complaint na inihain ng Makabayan Bloc dahil hindi raw pasok sa 1-year bar rule. Habang ang 2 reklamo ng Tindig Pilipinas, binawi rin kahapon ng petitioners para suportahan ang 3 impeachment complaint. Samantala po naman, muntik na pong ma-rule out of order si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta sa hearing po kahapon ng Committee on Justice tungkol pa rin po sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Una kasi pong binanggit ni Quezon City Congressman Suntay sa gitna po ng hearing ang aligasyon ng pagtanggap umano ng pera ng ilang mga kongresista mula sa umano'y 18 nagpakilalang mga ex-Marines at dati pong mga bodyguard ni Zaldico. In-strike out of record ng komite dahil nga out of order daw ito sa pagdala kay sa impeachment. Umapila ho naman si Marcoleta sa desisyon at iginiit na
25 miyembro ng komite ang sangkot sa sinasabing bintang ng pagtanggap umano ng suhol. Kailangan daw itong pag-usapan alang-alang sa pagiging patas ng deliberasyon, bagay na tinabla ni Committee Chairperson Jervil Luistro. No offense to the most of the members of the Justice Committee. There are 25 House members named in the affidavit of the 18 ex-Marines. 25 names, which comprise around 1/3 of the membership of the Justice Committee here, all present. The Honorable Marcoleta is likewise reminded to confine the manifestation to the relevancy of the current impeachment I proceeding. think it's very germane, ma'am, because it boils down to the objectivity and impartiality of the members. Honorable Marcoleta, you are reminded by the chair already to confine to the subject matter of this impeachment proceeding. If you continue to make a manifestation outside the subject matter, we will be ruling you out of order. With all due respect, Honorable Marcoleta. I submit to the wisdom of the chair. Yan po ang sagutang tinig ni na Congressman Paolo Marcoleta at Justice Committee Chairperson Jervil Luistro. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!